alam na ng maraming tao, included kami, alam na namin ang kanilang plano. Dahil, inilik na to eh, nilik na yan ng mga BBM supporter na nagkukunwaring DDS. Di ba matagal ko na sinasabi sa inyo na meron akong puting loro na tinatawag, isang DDS na matagal na BBM, matagal na siyang bumaliktad na maging BBM supporter, pero hindi siya umaalis sa kampo na yun. Hindi siya umaalis doon. Siya ay patuloy na nagpapanggap na DDS. But in reality, hindi na siya DDS. Nagpapanggap lang siya na DDS. At ang kanyang aim ay makapag-spy. At siya yung nagsabi nito. Siya ang nag-leak nito sa plano di umano ng mga DDS. Diba? Pinagkakatiwalaan pa rin siya. Ang akala DDS pa rin. But in reality, BBM na siya. Oh, diba? Dali ganito kasi yung plano, guys, no? So, pakita ko sa inyo, yung post dito niya, no? Ganito yung plano nila. Okay. Pakita ko sa inyo. Yung plano nila. Okay. Plano nila. Ito. Ito ang kanilang plano. So guys, no? So, ang plano nila, mga kaibigan, ito. Tingnan niyo, mga kaibigan, kakatay sila ng 100 na cattle. 100 na cattle, no? Tingnan niyo, Sara Duterte rolling out 100 cattle for slaughter at a so-called Pray for the Philippines gathering in Davao City. Para saan yung cattle na yan? Mga kaibigan, ito yung cattle na yan ay para sa kanilang victory party. Ang sinasabi, sacrifice daw yan para daw para kumbaga i-grant, no, yung kanilang mga wishes. At the same time, ay nililink nila sa isang ritual sa Biblia na kung saan ay yung blood, no, yung blood ng animal ay pinipaint doon sa mga pintuan ng mga Israelita para sila ay ma-spare sa plague. At pagkatapos, kinabukasan, makikita na, no, na tsugi na lahat ng mga kalaban. At yung mga Israelita, sila ngayon yung nagwagi dahil sila lang yung hindi na tsugi. So, ganyan po yan, mga kaibigan, no? So, may spiritual aspect po yan, no? Nililink po, no, ni VP Sara Duterte doon sa spiritual aspect. Doon po, no, sa Bible. Very ironic, di ba? 100 cattle pa talaga. Na sinasabi nga sa Bible, bawal yan. It's gluttony. Excessive. No? Excessive yan. Sobra-sobra yan. Magkakatay kayo ng 100 na baka. Samantalang, ang dami yung mga kababayan na nasa squatter area nagugutom. Na kayang-kaya nyo palang magkatel ng 100 na baka. Pero during the time na nagugutom ang inyong mga kababayan, hindi nyo man lang nabigyan. Hinayaan nyo na tumira sa mga squatter area at hindi nyo man lang pinagpatayo ng bahay, given na ilang dekada na kayo sa Davao City, pero hinayaan nyo na sila ay nakatira sa mga shanty, nakatira sa mga squatter. Diba? So, ano pa mga kaibigan, no? Okay, animal sacrifice disguised as faith, no? So, ito yun. Sarah likened the ritual to the biblical act of painting lamb's blood on doorposts to ward off
plagues. Yan. So ito mga kaibigan, that's not spiritually. That's that fox is straight up cold. Kulto, mga kaibigan, no? So, ito pa mga kaibigan. Ito, ginagamit nila mga kaibigan para sabihin na, uy, yung itong ginagawa natin ngayon ay ito ay victory, no? Yung sila po ay nagse-celebrate ng kanilang victory dahil mawawala na daw sa pwesto yung korap na gusto nilang pabagsakin. Yun nga mga kaibigan yung inaano nila, yung sinasabi nila eh. At sabi ko nga kanina sa aking live, pinagdudungtong-tungtong ko yung kanilang mga posts, iisa ang lumalabas kung ano ang kanilang gusto. At walang iba, kundi patalsikin si PBBM. Mga kaibigan ha. So yan na. Ito guys, no? So ito, hinayjack po nila ang September 21 na rally, no? Sa EDSA at pumunta din sila sa Camp Aguinaldo. Bakit sa Camp Aguinaldo? Dahil nagyayaya sila, mga kaibigan, sa mga general, mga active general. Nagyayaya sila at hoping na meron silang mabubudol. Kaso, walang sumama sila sa kanila na kahit isang active general. Dahil ang lahat ng mga general na active ay loyal sa konstitusyon at sa kanilang commander-in-chief na Pangulo ng Pilipinas, si PBBM. Wala silang makuhang militar. Dahil, mga kaibigan, bakit sasama sa kanila ang militar? Samantalang kitang-kita ng mga militar kung gaano kakurakot si Sara Duterte. Kitang-kita ng mga militar na sa panahon ng tatay niya na si Rodrigo Duterte ay kabi-kabila ang nakawan sa gobyerno. Kaya walang sumasama mga kaibigan. At anong sabi ni AFP Chief Browner? Mananatili na loyal ang AFP sa Commander-in-Chief at sa Constitution. So wala po silang makuha na militar. Sino yung mga militar nila? Retired general. Oh my God, kahit meron pa silang 20 o kahit 100 pa na retired general, walang magagawa ang retired general. Unang-una sa lahat, wala na yan silang mga power. Ang kailangan nila ay isang mataas na general para mag-lead sa revolution. Pero walang sumasama sa kanila. Pati nga Pinklawan, pati nga Dilawan, ayaw sa kanila eh. Anong sabi ng mga Pinklawan at Dilawan? Pagtsatsagaan na lang daw nila si Marcos kaysa ipalit si Sara Duterte na isang magnanakaw. Diba? Yan po ang sinasabi ng mga Pinklawan. Pagtsatsagaan na nila si Marcos kaysa ipalit ang isang magnanakaw na si Sara Duterte. Mga kaibigan, wala po silang mahihila. Ito pa mga kaibigan ito ha. Ang plano, kailangan si Sara nasa ibang bansa. Habang nagkakagulo daw dito sa Pilipinas, at habang nagkukudita, kailangan si Sara safe sa ibang bansa. So, yan po ang plano mga guys Yan po ang sinabi ng puting loro. Tapos, ito pa. Pinagdungtong-dungtong natin yung mga posting nila, no? Iisa Naglilid sa isang panawagan Palitan na si Marcos. Ang sabi pa nga dito ni guys, no?
Ang sabi pa nga dito ni Bayad Bay, yun natin ang sabi ni Bayad Bay, sabi ni Bayad Bay ay, okay. Dali. Bayad Bay. Etong sabi ni Bayad Bay, yan. Ang sabi niya dito, ito. Sabi niya, tingnan natin kung inalis ba niya. Ito, tingnan natin. Nako, baka inalis niya. Ito, sandali